Magandang araw. Ako po si Mark Lester Litagad. Ito po ang aking daily devotions ngayong February 10, Judah and the True Lion King, na tinalakay po ni Pastor Russell Campos sa 365 Daily Devotion. Ang topic ng araw is tungkol kay Judah. Ang Bible verse ng araw ay galing sa Genesis chapter 49 verse 1 to 28. Sa Genesis 49, tinapon ni Jacob ang kanyang 12 anak upang ibigay ang kanilang huling basbas. Hindi lang ito simpleng pamahalang ng isang ama, kundi isang prophetic declaration tungkol sa hinaharap ng bawat tribo ng Israel. Sabi sa Genesis chapter 49 verse 1, "And Jacob called unto his sons and said, Gather yourselves together, that I may tell you that which shall befall you in the last days." Isa sa pinakanatatanging basbas ay ang kay Judah. Hindi dahil perpekto ang kanyang buhay, kundi dahil pinili ng Diyos na sa kanyang linyang magagaling ang Mesiyas, ang True Lion King. Sabi sa Genesis chapter 49 verse 8 to 9, "Judah, thou art he whom by thy brethren shall praise. Judah is a lion's whelp. He couched as a lion, and as an old lion, who shall rouse him up." Ang leon ay simbolo ng lakas, pamumuno at otoridad. Ngunit higit pa rito, ito yung turo ni Jesus Christ ng Lion of the tribe of Judah. At ang first teaching is, your life can only be meaningful through Christ. Kung titignan natin ang buhay ni Judah, hindi ito malinis at walang pagkakamali. Ngunit, nang dumating si Kristo mula sa kanyang linya, doon nagkaroon ng tunay na kahulugan ng kanyang buhay. Pinakita nito ang saysay ng buhay natin ay hindi nakabase sa ating achievements o failures, kundi sa ugnayan natin kay Kristo. Kapag si Kristo ang sentro ng buhay natin, doon nagkakaroon ng tunay na direksyon at kabuluhan ng lahat. Makikita rin natin sa Genesis chapter 49 verse 10, "The scepter shall not depart from Judah, unto Shiloh come, and unto him shall the gathering of the people be." Ang Shiloh ay tumutukoy kay Kristo, ang hari na darating upang iligtas at pag-isain ng mga tao. The second teaching, your life must be an instrument of redemption in Christ. Ang linya ni Judah ang ginamit ng Diyos upang dalhin si Jesus sa mundo. Ibig sabihin, ang buhay ni Judah ay naging instrumento ng redemption. Ganoon din tayo ngayon. Kapag isinuko natin ang ating buhay kay Kristo, maaari tayong gamitin ng Diyos upang magdala ng pag-asa, kapatawaran at kaligtasan sa iba. Hindi man tayo perpekto, pero kapag tayo ay kay Kristo, nagiging makapangyarihan ang ating buhay. At ang last teaching, your life should cause people to look forward to the coming of Christ. Ang prophecy ay tungkol kay Judah ay nagbigay ng pag-asa sa hinaharap. Isang darating na hari sa panahon natin ngayon. Tinatawag tayong mamuhay sa parang kapag nakikita tayo ng iba, mas nagiging malinaw sa kanila kung sino si Kristo. Ang ating buhay ay dapat nagsisilbing paanyaya, paalala na may darating na hari at siya ang True Lion King. Yun lamang.